Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Pastor, kay Danny at kay Willie Huwag! Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Talakayan kay Pastor, kay Danny at kay Willie Huwag! Isang magandang araw po sa atin lahat. And of course, ito na naman po yung likod, Fenny Codemus. Ang cute na kasama nitong si Katotog. Teka lang ha. Magandang araw sa'yo. Wala ata. Wala, lakas mo doon. Ayun. Isa pa. Sige pa. Okay. Medyo, garalgal na pagka sumobra. Hello. Ayusin mo muna. Hello. Ayan, mga kakampi at naku, medyo... Oo, yan. Okay, magandang araw. Isang Para naman lang garalgal. Ikaw ang garalgal. Ikaw nga yung garalgal ang boses di ba? Okay, so ako dito pangit na naman. Wala na naman ako dito ganun. Okay, so kamusta ka na? Isang magandang gabi na pala. Gabing-gabi na po. Pasensya na po kayo mga katoto. Batiin ko muna kayo ng isang magandang gabi sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy. Isang mapagpalang gabi sa ating mga katoto, Luzon, Visayas, Mindanao, partikular na ang ating Metro Manila. Yan. At syempre batiin natin sila Jem De Leon, David II, si Ma'am Socorro, si Marso Dizzy Ray ng Kuwait, si Ma'am Sultan Ahmad Kader, pati Emma Kaye at si Mang Tito ng BDO. Yan, di ba? So sa inyo po lahat, maraming pong salamat. At sana huwag kayong mawala dito, sa amin, sa panonood, di ka nga no? Hindi naman sa lost and found. Okay, so, kamusta ang, natin ngayon? Still na pinag-uusapan pa rin yung nalalapit na halala ng BSK. Okay. BSK. Oo. At siyempre mga kakampis, dito lang yan ha. Maraming ba't iba? Ayan, ano ba yan? Meron na kagad, welcome. Yan, sa Saan? NHA yung... Opening? yung mga pinamahaging mga bahay. Oh, ba't hindi tayo nakakuha ka dyan? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ano ba, pinamigay, binenta, o paano? Ang kuwan pala sa NHA, yung binibigay nila, pero pinapahulugan. Ayaw naman, pero mura lang. Mura lang, oh. At least okay na rin yun. Saan naman lugar kaya ito? Yung malalapit, yan, Valenzuela. Lapit pa yan. Hindi ba binabaha dyan? Kasi pinuntahan namin sa Bulacan na ganyan din. Abay, binabaha. At saka ang liliit. Ang liliit talaga. Grabe. Well, tingnan natin ha. Okay. Balik sa atin muna. Okay. At sabi nga natin, kumusta na mo ang buhay-buhay ng mga kandidato. Alam mo, si Cooper nga nawala na. Ay, paano nga ganyan? At busy din. Nakapag-file. Sabihin, nawala na siya dito sa atin. Kasi nga, ay, alam mo na. Wala pa namang, pero busy na yan. Yeah? Wala. Mas maganda nga ngayon ng eleksyon Bakit? Sobrang higpit ng Comelec. Bawal yung mga lumabag ka sa mga patakaran. Pilipino pa? Ha? Pilipino pa? Oh. Lumabag ka rin halimbawa yung sukat-sukat ng tarpaulin. Bawal ngayon na magpagawa ng t-shirt. Sure ka? Oo. Di bahala silang maglokohan kung magpagawa. Di bahala sila yung Comelec kung magsisilipan niya sigurado Diyan lang babawi yung mga talunan. Oo nga. Yung mga talunan na inistalo.
naghihintay lang ng sisilipin yan para ma-disqualify yung kalaban. Correct ka Eh, dyan. Correct ka dyan. Mga style dyan eh. Kaya yung apo ko, yung tatakbong kagawad na dating SK ngayon, sabi ko na, pabor sa iyo Comelec dahil walang gastos. Bakit ka mo? Pagka bumongga ka ng gastos, nirereklamo ka. Madi-disqualified ka. Balak magpagawa ng mga t-shirt. Sabi ko, huwag muna. Hintayin natin yung SK siya, hindi na. Kagawad na siya, di ba? Kagawad na, Oo. Ito Sige. si Katotong July. Okay, so Katotong July. Katoto. Ay, nako. Nako, wait lang. Ito talaga kahit kailan. Diyos ko, day. Okay na, pwede na. Okay. Okay, Katotong Paski at Tita Pe, yung nabanggit kanina, 200 na yung pinadalahan ng Comelec ng show cause order. Okay. Yung pinag-show cause order, yung mga kinasuhan na ngayon, yung lumabag 200 dito sa NCR, no? At talagang sinampulan na sila para malaman nila na talagang pinasusunod na Comelec yung kanilang premature campaign ayon sa Omnibus Election Code. So, pinatawag yung mga miyembro ng mga SK chairman kagawad, lalo na yung mga kabataan, talagang nagkakaroon na talaga ng pera, Tita Pe, tsaka Katotong Paski. Maabuso na. Makikita ko na talagang yan na yung harassment. Meron yun mga demanding letter na bawal pala yung isang magulang ay isang chairman patatakbuhin mo isang anak mo na SK Katotong Paski. Yan. Chairman. Totoo yun. Bawal yun. Oo. Ang dami bawal. Alam mo, Tita Pe, Katotong Paski, bawal din yung pagbigay ka ng ballpen na may pangalan mo. Paski na tibidad. Hindi pwede yun. Yung magbigay ka ng, pero pa nga dyan, yung nasampo na sa Quezon City, nagbigay sa isang pirni ng panlutong pansit. Nalaman nandiyan yung pangalan niya. Yun, disqualify. Talagang napakahigpit ng Commission on Election na Tita Pe at Sure, Katotong Paski. Totoo yan? Totoo na talaga yan? Totoo? Hindi. Totoo na, talagang kausap ko nga yung isang chairman na tumatakbo, sabi niya News. lahat daw ng mga t-shirt niya, Dita? nilagay niya sa karton, tinago niya kasi sinisilipan na sila. Dahil bawal nga yung tama yung sabi ni Katotong Paski, talagang bawal. Di ba nabanggit ko rin siya kanina? Na yung premature campaign ay gagamitan niya na ng palakol. Talagang kamay na bakal, talagang Kumari ko, matigas ang ulo. Yung mga lumalabag na Commission on Election na rules. Kaya nga sabi ni George Garcia, huwag niyang hamunin si George Garcia. Talagang ibigay niya talagang todo yun. Alam mo, marami natutuwa rin dito, Tita Pe, at Katotong Paski, dahil parehas ang laban. Wala nang pera. Totoo yun. City, lahat pinabawal. Talagang iiyakin ka kung sabihin mong milyonaryo ka, yung may lalabas yung pera mo talagang tutuluyan ka. Kaya maganda to. Sa 200 na show cause order, doon natin malalaman yung disqualifications at yung penalty para makulong ka. 6 years imprisonment, maghihimas ka ng malamig na rehan. Kaya pinag-iingat nga lahat ng mga kandidato ng barangay official, lalo na itong Luzon, Visayas, Mindanao, na talagang wala sisiluhin si George Garcia kahit na bata ka pa ng mayor, governor, presidente o anong kuman. Basta't lumawag ka sa Comelec rules sa Omnibus Election Ban, may paglalagyan ka. Para sa talagang Pinoy, kakape online, Tulay Pudong. Okay, nako, good. Good lang, di ba? Good. Pero, tama yun. baka nagpapasikat lang yan. Ano tingin mo? Di ilagay natin sa commercial. Ha? Diba? Parang okay siya di ba? Well, anyways, ayan, sample-sample lang na kayo dyan. Ako, diba? Kumari ko, Ano? delikado yun. Yung Baba. apo niya, ginawang SK, laban ng SK siya, chairman. SK chairman din. Sinabi ko na sa kanya, mari bawal yun. Okay. So, Ang katwiran niya, iba raw yung apelido ng apo niya. okay.
So, iba ang apo niya? Yung apelido. Usog ka daw ng konti doon, kuya. Oh. Bita, huwag mo na ipas. Huwag mo na, yan, dyan na lang. Okay. Sige, at tingnan natin, ano na ba mga iba pang update? Ay, nang questionable nga doon, yung kahit na apelyido nung tatay nung lalaki, sa anak niya, babae. Okay. Siyempre, madetres yung middle name. So, hindi pwede. Hindi pwede. Pinail niya pa ng, pinail niya pa rin yung gusto niya. Okay. Mamimili siya na doon kung sino magbibitiw. Yan. At syempre, tama din yan, Pero parang itong chairman ngayon ng, chairman tawag ba sa, kay Garcia? Chairman ng Comelec. Okay. Sana hindi bogus, no? Sana ito yung dire-diretso na. Oo, tama. Sana, naku po, ang dami pong violation dyan, di ba? Kasi yung sinampol nga yan sa national election kay Bongbong. Okay. Nakita ko yan, obserbahan ko. Talagang maganda yan. Kaya nga sabi ko to sa mga taga sa amin, maganda yung patakaran ng election ngayon kung katulad nung sa presidente. Dahil malaking menos yung bagay, hindi ko nga maintindihan yung sa presidente, bakit nakapagbibigay ng mga t-shirt. Donation naman yun Donation by friends. Lusot ka na. Kung diba? Tanong mo kung sino yung nag-donate, pa-imbestigahan yun. Ay, patay kang bata ka. Di ba? Diba? Okay, at siyempre bukod dyan, painitan ng eleksyon, pero meron saan ba yung lugar na Marel? Di ba, sumuko na yung dalawa na yon, di ba? So, ayun. At, ayan, nakakulong ngayon sila, di ba? So, mahigpit din, pati gun ban. Pero ang alak, wala pa, hindi pa naman. Di ba? Hindi pa naman ang alak, Hindi pa. Oo. Hindi pa pinaguhuli yun nagiinuman sa kalye at tundo. Hindi pa, yun. So, tingnan natin, ano ba may mga iba pang balita ngayon. Diyan sa Tondo. May nagpapabati sa atin sa taga-Tondo Naalala ko, limot ko yun Teka, saan ko ba makikita yun dito? Ayun, teka lang ha. At sabi nga ay may isa taga sa inyo yun Ba? Oo. Maganda. Taga sa inyo yun, sabi niya ay, saan na ba yun? Lalaki. Ay, baka yung Zone 1. Baka yung dating Sino? Dating pinasok kong mag-reporter tapos naging lasenggo. Ayun, napabayaan yung pagre-report. Puro Alfonso na lang nakikita. Ayun naman. Sige, hindi ko hinahanap ko nga dito dahil magkasama kami. Pakinga ulit mo nga kuya ang iyong pangalan. Hindi ko makita dito ngayon dahil ko siya mawawala kasi itong isa ko na to Well, anyway, hanapin natin mamaya. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ayan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome. Okay, ang Tagaytay Gem. Sige. Ang Tagaytay Gem in Tagaytay, Captain Lopez yan nandoon. Ano po, Tagaytay? Yung Captain Lopez yun ang may-ari ng resort. Captain Lopez. Okay. Kanya yung telepono yun, sa kanya yun. Yung Tagaytay Gem. yan. Yung Tagaytay Gem is 0917-535-6259.
At syempre, Paskil Natividad, kung kayo magpapabook. Ayan. Sir, 0928-735-4919. 0928-735-4919. okay, ayan. Yung telepono ng Tagaytay Gem kay Captain Lopez yung kay Joven. Yung siya po yung may-ari, si Joven Lopez. Yun. At syempre, yung hindi yan ang una. Ayan, Talmoya Cold Shampoo. Ito nga yung sinasabi natin, hair grow, hair fall, dandruff. Okay, kung may dandruff ka, nalulugas ang buhok mo, ayan. Ito yung made in Korea with 11 ingredients of traditional Korean medicine. Help your hair grow at hindi malulugas na yan. At controlling dandruff. Ayan. At syempre, ayan, Talmoya Cold Shampoo, malamig po siya. Kung gusto niyo pong umorder, pwede nyo tawagan si Mr. Paskil Natividad sa 0928-735-4919. Ang 1 liter, ay parang ano siya, yung sa soft drinks, di ba? Malaki-laki din. Malit lang sa soft drinks. Okay. 1 liter is only 1,750. And 300 ml, only 750. Ito ay administered, nakapasa sa FDA. Tama ba? Nakalagay, Okay, kung gusto po Food and ninyo, drugs. ayan. Potty root, licorice, green tea, angelica, biatilia, strata, portulaca, silkworm, ayan, ginseng, sunflower, rayum palm, tum root, and steamed ginseng. Ayan pong halo-halong pinagsama para kayo ay magkaroon ng isang cold shampoo. Yan, di Yan ba? po yung madaling makatubo ng buhok. Ayan. Before, ganyan ang buhok niya, di ba? Yan. Tapos, siyempre, pag nagkakaedad, nagkakaroon ng ganyan. Ayan. Medyo parang yung mga parokya ng pari na nasa Yun natin sa tuktukan. After 5 days, after 12 days, after 3 months, ayan na, di ba? Normal na. So, basta kung gusto nyo umorder, tumubo ang buhok. basta gusto nyo umorder, you can call 0928-735-4919. Okay, yan. Yan po. Tapos na yung ito si July. Parkview Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. Diyan mo lang ilagay ko yan. Okay, tingnan natin ang balita naman mula kay July. Diyan na lang, sir. July. Diyan na. Katoto. Tutok. Sa mga kababayan natin na meron kasi bibigay daw sila ng 5,000 piso at saka isang sakong bigas. Hindi lang ito yun. Hindi totoo. Sinabi ng Office of the President, Action Center, wala silang hindi sila nagbigay ng notice. Sabi mga kababayan, kung hindi, baka magbibigay daw dyan yung DSWD. Kasi tinubog daw sila na nakapilar sa Malacanang. Mulat ko yung pinaka-director ng Presidential Action Center. Sabi, ang daming tao. Meron daw kasi nagsabi na nabibigay daw sila isang sakong bigas at saka 5,000 piso bilang ayuda. Sabi naman ng Presidential Action Center, hindi raw sila nagbibigay ng ayuda, kundi ang assistance lang nila doon sa merong hihingi ng tulong, lalo sa legality o legalidad o mga tulong na yung para sa trabaho. Pero yung asistiya tungkol sa ayuda, hindi raw ito yung kaya huwag lang sila magpapaniwala doon sa mga nasabing pinalitan. Okay. Hello. Ayan, ako nagkaroon na naman ng problema yan. Yung kanyang telepono. Okay. So yun, at panawagan ng Malacanang Action Center ay bago sila ay puntahan nila ang SWD, alamin nila kung gagawin ito. Para sa Malacanang Pinay, kakapi online, July Putok, reporting. So, ibig sabihin, Okay, thank you. so anong ibig sabihin yan ay wala naman
katotohanan yung binabanggit na magbibigay ng 5,000 plus isang sakong bigas? Oo, kunyo, kasiraan nga yun, siyempre. Pipila tapos wala, di ba? Oo. Oo. Okay. Malaking gulo na yun. Sige. Tingnan natin muna ang ating iba pang mga balita. Ayan, ito yung pinapakita kaninang nauna, di ba? Ano nga ba meron dyan? Ayun sa NHA yan, yung cutting ribbon ng ang NHA lumahok doon sa yung problema dyan sa minsan lang naganap na Eto, ano to opening to, di ba? Oo. Anong sabi dyan? Ano nangyayari dyan? Ito na, nawala na naman yung Wala akin. nga yung Paki nga. Okay. Sige, ito yung nawala. Okay. So, ito yung opening nung ginawa nga. Sabi mo kanina, housing to. Sa housing dito. Sa housing, di ba? So, ito yung isa, ibig sabihin na mahagi sila ng mga kabahayan. Galing NHA, tama ba? yung Lumahok ang National Housing Authority sa kapistahan o PISPE na ginap mula sa September 6 up to 8 sa Trinoma Mall Activity Center, Quezon City bilang bahagi ng pakikiisa ng ahensya sa taunang selebrasyon ng National Peace Consciousness Month ngayong buwan, di ba? sa Trinoma. So, ibinida ng NHA ang magkakaibang modelo ng mga proyektong pabahay para sa mga IPs, former rebels, sa mga former rebels, sa mga indigenous people, at mga kawani ng gobyerno sa iba't ibang parte ng bansa upang maipakita ang pagpapahalaga ng ahensya sa kinabukasan, kultura ng pamilyang Pilipino. So, hindi pala para sa mga niyan. Sa IPs lang at saka sa mga kasundaluhan, Ay, mga rebel soldier. nagbagong buhay. Okay. Rebelde. Okay, ayan na ba yun? May ibang picture pa ba yan? Yun lang na. Ayan pa, Ipinapakita talaga kung paano yung mga style, modelo. Yung mga model. bahay na gagawin. Ayan. Kaya sumuko ka na rin kaya pa may bahay ka. Diba? Oo, Ang cute-cute naman. Kaya nilalam mo ka sa bundok di sumuko ka na. Diba? Pero minsan hindi ko rin type kasi iba susuko, tapos babalik ulit, tapos susuko, babalik ulit. Dumami yung kanyang kabuhayan. Di totodasin ka na nga ng mga sundalo. Itong Lunes lamang, September 4, inilatag ng NHA kay NWFM BIAP, MILF Front Commander Abdullah G. Makapaar at Haji ang Master Development Plan para sa Camp Bilal, Lanao del Norte, at ito ay malugod namang inaprubahan. Ayan yun. At kasama sa plano ng ahensya ay para sa komunidad na ito ang mga lugar para sa pabahay, mga institusyonal na gusali, pamilihan, paaralan, mga pasilidad. Kompleto. Libangan at ilang ospital. Yan, may parke na tingnan mo, maganda. Meron pa ba iba? Ayun, cute, di ba? Yun ang sabihin So, na kompleto pa, Ricardo. Sana ganyan ang ipapamigay. isang community na kompleto. Kasi nung nagpunta kami, nung namigay nga kami dyan sa may Del Monte, Bulacan, na kung saan ito yung mga nasa release yata. Ang lit-lit, ganito lang, Ganito lang. Ito, diba? malaki Walang to. tubig. Ito parang Maganda, diba? second floor pa to. Hindi, ganun kaya? O may mga dalawa yan? Baka duplex, di kaya? Hindi, isa yan. Pero mukhang may second floor dahil mataas yung bintana. May car park pa. May car park pa. Ganda. Ay, parang hindi naman ako maniwala. Ha? Hindi, baka plano lang yan. Pwede. Proposed plan. Oo, propose pa lang. Okay, next natin. PCG na tayo, Philippine Coast Guard. Yan. Ito. Ano po, kuya? Tingnan mo. Kahapon yata ito. Ha? Ayun yung sa Chinese Coast Guard. Ito na naman. Nambubuli. Bubuli na naman. Pero natuwa ako, may isa dyan,
nakakahabol yan sa maliit natin na boat. Oh. Umusok. Nasira. Umusok! Tapos, gusto tulungan ng Coast Guard natin, siyempre ayaw niya. Oh. Pero umusok talaga, grabe. Today, Today, the PCG again assisted in the routine rotation and resupply RORE mission in Ayungin Shoal conducted by the Armed Forces of the Philippines. The PCG deployed 44-meter vessels, namely BRP Cabra and BRP Sindangan as escort ship for the resupply boats. Ayan. Sinusupply, yan nga hinanakit natin eh. Yung Ayan, tinan mo, hinaharang niya yung magbibigay ng supply para daw hindi makakarating doon sa ginagawang pupuntahan. Bakit kaya? isla. Nambubuli talaga, no? Nambubuli. Sa teritoryo natin yung ba't babawalan mo kami magdala ng supply dyan? Supply lang naman, di naman nambubuli ng isda. Kaya Diba? nga, talagang mga loko nga. Hindi, pero nakakatuwa pala, sabi ko, yung mga sinusubukan din natin, bakit ka mo? Oh, tingnan. Oh. Di ba? Oo. Kaya biro mo nga babanggayin yung maliit. Ubro ba yung... Hindi naman makahabol. Alam mo, ang galing-galing ng Pinoy. Ang galing-galing na talaga gumanong-ganong exit-exit. Oh. Hindi talaga ubro sa talino ng Pinoy. Sa kalokohan tayo magaling. Doon nga tayo magaling. Ito, ang liit to sa atin, ha? Oh, ang liit. Yeah? Akala nyo, makahabol kayo, ha? Oh, ayan. Pero talagang git-git, di ba? Kita mo yung mga puti, ano? Yeah? Ang lalaki ng barko nila. Kaya nga ako natuwa kahapon kasi habol yung maliit natin. Habol sila. Yung malaki yung mahabol. Umusok. Umusok. Diba? Oh. Pero kanina may balitang nagkasundo yata. Yung, Yan na naman. Di naman totoo yan. Kaya Lagi na lang nagkakasundo. Pero ako, sa akin, gusto natin kapayapaan. Tama? Oo. Kapayapaan. Siyempre. Ang gusto natin yun, kapayapaan. Pero pag sometimes kasi, dapat hindi dapat ay, alam mo yun, yung, dapat patas, kung totoong sinabi mo to, ay di gawin mo. Oo, Diba? huwag kang sinungaling, huwag kang Yun nga. yung mapagsamantala. Yan. Eto, the PCG stands shoulder to shoulder, kung nakikita naman natin kanina, with the AFP in our shared commitment to safeguarding our sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction in accordance with the international law. Tayo naman ay bumabatay lang sa ating, yung di ba? Yung UN Convention on the Law of the Sea, Yun. clause. Ayaw diba? lang pakinggan yan. Oo. Para sa kanila walang batas. Pero marami silang kalaban talaga no? Oo, Talagang nabubuli. Lahat gusto kuhanin na yung lang na, yan yung China sinasabi. Ano yan walang may-ari niya, daan ng mga barko yan Oo nga dapat yan hindi. Diba? Kaya yung gagalawin. lahat ng bansang may negosyo ng barko dadaan doon, nagagalit. Kaya pag napikon yun, nagkaisa yan, binomba sila. Hindi. At gusto naman na sana natin ay wala naman sanang magkaroon ng problema. Sabi nga, kung maalala mo, sinabi ni ni Chinoy. Dapat usap-usap lang ng maayos. Diplomatic daw. Diplomasya dapat. At wala na daw ang tawag doon yung bubulong-bulong o chichichig na naman yun. Ganon, diba? Maninira. Oo. At syempre, ito'y yung sa PCG, sa PCG nga sabi, itong proseso na ginagawa na ito'y under the Coast Guard Admiral Artemio Abu. Ang PCG support President Ferdinand Marcos Jr. call made during the recent ASEAN Summit for the Southeast Asian nation to unite against the use of Coast Guard and maritime militia vessel in South China Sea. So talagang nung nasa Indonesia naman si Presidente BBM. Oo, talagang nanawagan siya, di ba? Na igigiit
ayaw magpasupil kahit papaano. Igigit niya yung karapatan ng ating mga mamamayan bilang isang Pilipino. At kung teritoryo. at kung ano man yung tinatawag natin na yung international law nga na award sa atin, susundin niya. Yun naman ang sinasabi. Diba? Dapat nga lang dahil nga wala naman kahit naman ang China palitin natin sila yung kinukuha natin ng teritoryo. Hindi kaya sila magagalit. Kaya diba? yan yun di ba? Okay, balikan naman natin to. Sino ba sinaluduhan naman dito? Sinaluduhan ni Philippine Coast Guard PCG Commandant CG Admiral Artemio Abo, si CG Petty Officer 3rd Class PO3 Ponciano Nisperos Jr. na binabuhian ng buhay sa kasagsagan ng isang search and rescue operation sa Tubao, La Union noong ika-5 ng Setyembre. Ano naman nangyari dito? Ay, nagbayani siya. Sumagip siya. Gusto niya makasagip ng nalulunod o malakas yung agos. Tsaka hindi... Nasagip niya man yung tao na... Pati nga siya na dadali. Okay. Hindi niya nasagip. Sama siyang nakuha nung agos, kaya silang para silang namatay. At siyempre ngayon po ika-8 ng Setyembre taong kasalukuyan, pinuntahan naman ito ng komandante ang tahanan ni CGPO3 Nispero Jr. upang makiramay sa kanyang naulilang mga mahal sa buhay. At kami po rito sa Kakampi Online ay nakikisimpatiya sa pangungulila ng pamilya, no? Oo, yan. Kinilala si CG Admiral Abu ang kabayanihan ni CG PO3 Nisperos at pinasalamatan niya ito. Ayan, di ba? Ayan. Dakila. Naging bayani, no? Yan ang bayani na talagang... Ilalaan niya yung buhay niya. Pinagpalit yung buhay niya sa... Pero hanggang doon na lang talaga siya siguro, no? Diba? Yun. Okay. Ito naman, sailing through the future of the Philippine Blue Economy. Ano ba ibig sabihin nito? The Department of Transportation, yung DOTR, is a proud partner of the Maritime League Expo Blue Economy Annual Trade and Conference, yung BICON. Ano ba yung kuya? Katoto. The first of its kind in the country, which was officially opened yesterday. Nung nakaraan to, no? September 6. Yan. Anong sinasabi dyan? Linggo. Yung sa infrastructure project ng Department of Transportation and Communication at mga katulad ng kasamang agency, PPA. Okay. Ayan po yung advocacy ng Blue Economy na sinasabing tungkol sa mga maritime sector, yung pinamamahalaan ng Philippine Coast Guard, yung yung para sa reputasyon ng ating bansa. Ayan, ano ba itong mga to? Ang daming gamit. Ayun yung mga... Ano daw yan? Sailing through the future of the Philippine Blue Economy. Yan. During the event, Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento, on behalf of the Transportation, Secretary Jaime Bautista put forward the vision of the department in upholding and advancing the archipelago's maritime industry as well as protecting the marine resources through the implementation of various infrastructure projects and plans under its maritime sector, attached agencies, the Philippine Coast Guard, Philippine Port Authority, and the Maritime Industry Authority. Ayan. Pag-igtingin, sana nga pagandahin ng paganda. Ito, meron silang ano tawag dito? Tawag lang, mamaya. Okay, the department. Ano ba yung blue? Blue Economy. Ano ba yung Blue Economy? Blue talaga, di ba? Ayan. Ano ba yung Blue Economy? Protect our Napoleon Rosses. Protect our sharks. Tagapagtaguyod ng malinis at masaganang karagatan. BFAR! BFAR to, di ba? Tingnan mo. Tingnan niyo mabuti. Yan, di ba?
Ayan. Ayun So, nga. kaya blue ang ano nila. Dahil itong BPAR kasi talaga ang nagtataguyod ng kalinisan at masaganang karagatan. Ayan, napakaganda, oh. Gusto ko nakakita ng ganyan. With the help of sino yan? Maritime Archipelagic Nation Awareness Month. Si Ayan, ang ganda. Vice Admiral Eduardo Maria Santos, yung dating ano to, yung retired na yung retired na Coast Guard. Okay. Yun yung katuwang ng ating Philippine Coast Guard. Ayan, ang ganda ng mga display nila, oh. Diba? Battleship na ba yan? Ha? Ayan. At siyempre mga PCG Commandant Artemio Abu, Marina Administrator Hernani Fabia, at ang National Coast Watch Council Secretary at Executive Director Ed Montayao, and the Maritime League Incorporated President Valdem Eduardo M.R. Santos. Ayan yung mga magkakasama dyan. Ano ba gusto nito? Ayan, dami, oh. Di ba? Pinapakita nila kung ano yung mga gamit talaga nila. Exhibition to, di ba? Ay parang nasa ano sila? Ha? Saan niyang ginawa? Sabi yun ng Ayan, pinapakita yung mga gamit. yung mga Ika-10 taon na ng maritime industry. yung mga na ibang kagamitan. Saan galing yan? Binili ba natin yan? Dinonate ba sa atin yan? O paano ba? Binili natin yan. Okay. Very good. Ayan, oh. Wala tayong utang loob sa mga bansang sinasabi. Okay. The conference and exhibition wherein various maritime assets are also on display forms part of the celebration of the Maritime Nation Awareness Month, is serve as a venue to boost interest of the country's maritime industry and champion maritime progress and safety through amplified information, cooperation, and collaborative efforts. Ang ganda, no? O, ayan. Meron yung para sa ilalim ng tubig, no? Halo-halo, sa dami. Ay, maritime kasi. Special Operation Group. Okay, Pero, ayan. Scuba diving, Diba? Kaya nga yung mga SOG, yung Special Operation Group ng Coast Guard. Coast Guard ito mga Coast to. Guard, Yun naman ang nakaalalay sa Marine. Ayan, the Maritime League Expo Bacon. Sino to? PPA. Okay. Yan ba si Pabia? Administrator Hernani? Si Santiago yan. Alam ko yung PPA and si... Ayan. Dito ka tabi. Okay. So, ano yan? Isang linggo yata yan, Isang linggong talaga, parang, Annual Plato Conference, no? Isang linggong Display programa. yan, Isang linggong programa ng mga taga-maritime, marina. Yan. Kasi awareness month sa kanila ngayon, the Maritime League Expo. Ayan. Okay. Ang dami nila, Sa bida talaga PCG ngayon, Lahat ng kanila kasama PCG. Basta sa dagat. Talagang hindi sila pwedeng hindi dumasa Coast Guard. Okay, next natin. Okay, BOC Cebu at PAOK hold focus group discussion to strengthen trade security. Wow, meron pa rin silang ganito. Diba? Highlighting its unwavering commitment to ensure a fast and secured movement of the imported goods. The Bureau of Customs Port Cebu. Sa Cebu ito. Yan, tingnan mo na lang. Sa Cebu. Okay. So, under the leadership of District Collector Attorney Ricardo Uy Morales. Attorney Morales yan. Attorney Ricardo Uy Morales II and CCE engaged in productive focus group discussion
on August 31, 2023 with the member of Serious and Organized Crime Threat Awareness in SOCTA Research Team of the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bakit ang dami nila ngayon ganyan? Nag-uubos ng pera, no? Puro training. Ang galing, ano? Para hindi mahuli sa ibang bansa. Kasi late na tayo. Okay, among the attendants included District Collector Morales, Enforcement and Security Service Custom Police Division District, Commander SP Captain Abadilla S. Maulana, Custom Intelligence and Investigation Service, Chief Carlos A. Bautista, X-Ray Inspection Project, Cebu Field Officer at Saripudin S. Mutin, Deputy Collector of Assessment Conrado M. Aberiantos, ayan ba yung sila yun? Ito. Aberiantos Law and Division Chief Erwin C. Andaya and SOCTA Research Team composed of Attorney Jason J. Izon, Mr. Johen, Felix Liedo, and Dr. Heredina Lagumen, and Mr. Marvin De La Paz. Ayan. Lagumen. Ayan, no, 'di ba? Mga focus group discussion nito, usapin para mapaganda pa rin yung team nila on Anti-Organized Crime Commission. Ano ba ginagawa pag ganyan sila? Nagsaseminar ng mga almost a week para planchado yung mga plano nila o yung parang kukontra sa mga smuggling o sa mga illegal na nagpapalusot ng mga kalakal sa bansa. Yan ang BOC, ano, di ba? Tapos nalulusutan pa rin sila. Di ba? Paano? Mga broker din yun. Oo nga. Di ba? Broker yung nasa loob niyo. Di ba? Papayag ba yan na mawala sila hanap buhay? The Bureau of Customs through its Export Coordination Division. Ito na, susunod na natin. Seminar din pa ito. Yun, Philippine FTA Scheme and Registered Exporter System in Cebu City. Tungkol sa mga export, import. Oo. Ito naman, the Bureau of Customs through its Export Coordination Division successfully conducted 2-day seminar on August 24 to 25 at the Summit Hotel, Cebu City. The seminar focused on Philippine-European Free Trade Association, Free Trade Agreement Scheme, the Registered Exporter System, and the on-site accreditation of approval exporter under the Philippine EFTA Scheme. Paano nga ba ang transaksyon dyan? Ang padala ko, malaking bagay siguro, madami. Paano nga ba yung transactionis doon? Yung proseso. Protocol. Yung protocol. Yung pagka umenter ka ng yung halimbawa, saan manggagaling sa ibang bansa? Pinadala mo sa'yo sa pangalan mo, ganun. Okay. O yun, yung mga ganyan, may tinatawag na dadaan sa ano yan, yung yung informal entry. Binabalita ni Jeff. Bombing. Sige. Ngayon, yung informal entry na yun, dun sa departamento na yun, dun bumabagsak yung mga nanggagaling sa ibang bansa. Product, yung pinadala ko kunyari, pinadala ko. Yun. Tapos? Yun yung sinasabing mga padala ng OFW. Yung sinasabing worth 150,000 libre tax yun. Walang tax. Kaya pala isang taon na nandun pa rin. Oo. Alam niyo po, nireport po sa atin yan ng isa nating kasamahan dito sa Kakampi Online na kung saan expired na lahat yung product na pinadala ng ating mga OFW. Diba? Hindi. Ay, naku. Hindi nila inaram si Katotong Paski para... Ay, papakita natin mamaya, ha? Diba, RV? Expired na lahat yung mga pagkain na pinadalang chocolate. So, yun, di ba? Kaya pala, libre kasi pala. Libre yun dahil, pagka yung pinadala mong item, umaabot ng 150,000, libre ka.
Pero paglampas doon, may babayaran ka. Yun. So, kailangan, alam na alam naman ng mga worker yun, di ba? Oo. Okay. So, kaya pala, iniwan na lang doon sa isang sulok doon. Oo, Patay tayong bata tayo dyan. Mag-report po kayo sa amin para malaman natin kung asan na yung mga bagahe nyo, no? Oo, Diba? tama. Para... Okay. Oo, dito. Itawagan nyo lang si Paski na Tibidad dyan. Ano number, Pas? 0928-735-4919. Kaya lang dapat, pag gano'n na talaga, i-report nyo na kaagad. Yan. Wag nang hintayin yung ano. Huwag yun na hintayin yung matagal. Yung due date. Halimbawa, tinaningan kayo ng 1 week. O di, first week pa lang, sabihin nyo na sa atin para Yun, sinasabi natin. mapapalop Oo. natin doon sa ano, sa Follow kinauukulan. up na kaagad. Oo. Kasi pagka tumagal pa ng tumagal yan, mawawala na po yun. Siguro hindi na makain ng mga tao na nandoon. Ayun, na-expired na, di ba? Okay, eto naman po yung report sa atin nung Biyernes. Ha? Isang explosive daw, explosive ordnance dismissal team ang pumunta sa may ng Quezon City Police District. At sabi nga, according to the report, the DOC, kita sila ng assistance, humingi sila ng assistance sa EOD team after receiving a call from 911 code 0155 regarding the alleged bomb threat ito, ha, kuya. Sa may ano daw to, sa may sabi, I am Takahiro Karasawa, a Japanese lawyer. I set a high-performance bomb in Metro Manila Rail Transit System facilities daw. So, siyempre, pero wala namang nag-ano, pero those bombs will explode at approximately 3:34 ng hapon. September 8 daw. Ayan, tingnan niyo mabuti. So, naganda agad. Di ba? Pag magbabomb ka, hindi ka na magsasabi. Oo. Di ba? Oo, sigurado. Pero para makasigurado nga mga tao, ayun na, pinulong ka agad para makita ka agad kung meron ba o wala. A lot of people will die, sabi niya, to destroy the Philippine government. This time, it will be done. I'm watching the 20 years later of the power to a voiceless voice. Love to loveless epochs. Let there be a new epoch. Okay? Ayan, so talaga naman, nag-ayos-ayos. Lot of people die. Oo, a lot of people die. Pagka... Ano daw siya, nag-watch siya for 20 years, di ba? Sabi niya siguro, wala kasi naman nangyayari. Yun, di ba? So, ayan. So, talagang nagpaano naman kagad sila, no? Nagpalabas na kagad ng mga K9, sila nila, yung mga lahat ng team, tinawagan, di ba? Oo. Para makita. Pero wala namang nangyari. Tama ba, RB? So, makikita ba dyan? Pero kwan yan eh, yung Threat nga eh. yung panang Malapot lang. nanloloko. Oo, Di yun. ba yung- Pero mabuti na rin makasiguro. Di ba? Oo, bagay. Mabuti na rin makasiguro kaysa sa hindi, di ba? Oo, Okay. So, balik tayo sa ating programa. Ayan. Dito po sa ating... Ha? Hindi kita naririnig, kuya. Alin. Ano sabi mo? Okay. Sige, balita muna tayo. Balita muna tayo dito sa ating himpilan. Paalala mula sa ating himpilan ng BFAR. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ang Tagaytay Gem ay pag-aari ni Captain Lopez. Right? Yung pala swimming pool niya, tinitignan ko, lutang. Hindi pala nakabaon sa, Paano? tingnan mo, lutang yung swimming pool niya. Nakalutang?
yung ibig sabihin, parang naglagay siya ng hollow block sa ibabaw ng ground. Ayan o, ganyan. Tinaasan lang niya. Ha? Tinaasan lang niya. Yung bakod. Oo, nagtaas lang siya. Mm. Okay. So, paano ka maliligo niya katulad mo? Oh. Okay, ang Tagaytay. Pangit ng tulong. Ang Tagaytay ay pwede kayong tumawag sa 0917-535-6259 at kung kay Paski naman, kung kayo magpapabook, ayan, Pas. 0928-735-4919. Feel. 0928-735-4919. Okay. Ang ito'y matatagpuan sa Purok 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark po nito ay Mahogany Market and Matirday Academy. At syempre, ayan, pampamilya yan talaga. Ano? Pang ilang tao daw yan? Pang 100 pwede. Oh? Really? Oh. Talaga? Oo nga, ano? Magkano kaya, ano? Okay. Ala namang magsasabay-sabay na 100 pamilya. Oo nga, wala. Mga ano lang, mga 30. Yan, Ayan, maximum yan. maximum Oo. mga 30. Magkano kaya? Tanungan mo nga, kuya. Okay, ang Talmoya Cold Shampoo ay mayroong 11 ingredient of traditional Korean medicine. Ito'y pampatubo ng buhok, pagtigil ng paglalagas, at syempre, of course, gamot sa Balakubak. Kaya, ang 1 litro po ay mabibili nyo sa 1,750. At 300 naman ml ay nasa 750. Ayan. Dapat may sample yan di ba? Oo, At syempre, tawagan muna ninyo kung kayo bibili. Dito nyo mabibili ang kay Mr. Paski Natividad, ang aking katotong Paski. 0928 sige. 735-4919. Ayan. 0928-735-4919. Okay, next natin. Ayan po ang mga battled niyan, ano. Yan. Speed hair color din pala siya. So, pipili ako, kunyari gusto ko ng brown. Yan, Gusto ko ng black. Okay, maganda yan. Before and after, tingnan ninyo po talaga may, may pagtubo na talaga. Ganyan ba yan, sir? Ikaw, yan ang ginagamit mo? Dati, naubusan na nga ako ng gamot. Kaya hindi na ako. Kaya kailangan. Okay, ayan, di ba? Next natin, ang Bayview Park Hotel Manila ay isang ideal hotel for tourists and business travelers. Baka dyan na naman po kami sa mga susunod. Ang Bayview Park Hotel ay matatagpuan sa panulukan ng Rojas Boulevard at United Nations Avenue, Manila. Sa Malati, Malati. Manila. Hindi. Ermita, Manila. Ermita, Manila. At ito po yung katapat ng US Embassy. Okay, sige. Ayan. At syempre ating Elite Club. Yan. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence and for leadership. I for integrity. T trustworthy. E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy! Ayan, balik tayo. Ayan, nawala tayo sa ere.
In a world where connection and community are paramount, Elite Club Pinoy stands as a beacon of hope and empowerment for Filipinos across the globe. Committed to social responsibility and community development, this non-government organization, NGO, brings together like-minded individuals who share a common vision of creating abundance within their community while uplifting their fellow countrymen. Through business referrals, training, and support, Elite Club Pinoy aims to transform lives. Elite Club Pinoy has a mission to a global reach and to support 1.83 million overseas Filipino workers in over 75 countries and their businesses. Elite Club Pinoy visions to stands as the world's leading business referral organization that strives to empower OFWs by helping them establish and grow their own businesses in the Philippines. Their slogan, Your Way Back Home, encapsulates the dream of many OFWs to return to their homeland and build successful enterprises. Elite Club Pinoy was founded by Sonny Moggs Angeles, driven by his love for OFWs and his commitment to their success. The organization works closely with the Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, of the Philippines, providing active support and resources to members. With the guidance of Elite Club Pinoy's core members, individuals receive the training, structure, and technology needed to excel in their businesses and surpass their goals. In addition to supporting OFWs, Elite Club Pinoy also assists business owners who have well-established systems by offering their franchises to aspiring entrepreneurs, including OFWs and others seeking business opportunities. This approach allows individuals with limited knowledge and resources to venture into entrepreneurship with the support and guidance of experienced professionals. Elite Club Pinoy serves as the bridge that connects these business opportunities with motivated individuals, enabling them to create their own path to success. Elite Club Pinoy embraces the spirit of Filipino culture and community. The organization proudly collaborates with Filipino politicians and celebrities who share its mission and vision and serve as ambassadors of joy and unity, bringing happiness and a sense of home to OFWs. By fostering this connection, Elite Club Pinoy helps create an environment where OFWs feel supported, appreciated, and uplifted. At its core, Elite Club Pinoy is a member-focused business referral network that thrives on collaboration and relationship building. By becoming a member, individuals develop lasting connections with like-minded professionals, create opportunities through referral marketing, and enhance their business skills. As an Elite Club Pinoy member, individuals contribute to an organization that generates more income and prosperity for every Filipino, regardless of their location. Elite Club Pinoy represents a powerful force for change, bringing hope, prosperity, and a sense of home to OFWs and communities worldwide. With its unwavering commitment to social responsibility and community development, Elite Club Pinoy empowers Filipinos to transform their lives and make a lasting impact on their communities. By joining this transformative movement, individuals become part of a network that nurtures growth, fosters prosperity, and creates a brighter future for everyone in the world. Elite Club Pinoy believes in the saying opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Okay, balik tayo sa ating pindot. Okay, at siyempre dalawa. Ayan. Okay, at itong aking lolo di marunong magtimon. Okay, sabi nga natin ay sa lahat naman ng mga may birthday today, batayin ko lang muna itong mga sila Riza, Fatima Emma Calle, Chris Pangilinan, Trevor De Leon, Carlos Chung, Cristel Ann Kahulugan, and Cooper Kahulugan. At syempre sabi nga natin, batiin natin lahat ng may birthday today. September 11 yung September 11, natatandaan ko yan. It's birthday ni Marcos. yung dating matandang President Marcos. Birthday niya yan. At saka sa lahat ng may birthday ngayon, binabati po namin kayong lahat. Isang maligayang
birthday today. Happy birthday sa lahat ng may birthday today. Yeah, it's September. At birthday din pala ni birthday din, alam mo kung sino may birthday ng 8? Oh. Si birthday din ni Mama Mary. Ay, oo. Diba? So, sa lahat ng may birthday, okay na ako, okay na. Yan. RP. Okay, tagal. Diba? Okay, batiin natin ang mga kasama natin dito, ha? Tingnan natin to. Ang Port Authority, MIA. Ang kanilang OIC, right? OIC, Brian Anderson Co. Right? Anderson ko. Anderson Co. Okay. At syempre, retired general pa rin ng AFP. At syempre, si Gonzales. Manuel, APD Major Nem Bawalan. Nemi. Oo. Di ba? Tama? Nem Bawalan. Nemesyo kasi yun eh. Okay. OIC Intelligence and Access Management Department and MIA Manager Pest Control Division, Cynthia Albiola. God bless po sa inyo lahat. Sabi ng inyong katotong, Paski Natividad. And Yung, of course, yung staff niya, yung si Chubby, si Abi. Abi ko dyan. Ikaw talaga kahit kailan. Abi Chubby. Okay, at syempre sabi nga natin, ito hindi mo makalimutan talaga ito, Hospital Director Dr. Carl Lucky. At syempre of course ang kanyang mga duty director staff tulad ni Miss Ann Generoso, Secretary Miss Ann Generosa, and all department head. At syempre, batiin din natin yung mga taga-cargo house chief, Ronnie Principe, assistant chief, Nel Espinosa, and Dan Antonio, Toto Armonio, and Gadi Aguilar, to appraiser, examiner, and staff of BOC Port of NAIA. Yan. Yan po yung ating mga binabati. And of course, usapang Dabber Cubs, alam nyo ba na marami ng bukas na school, di ba? Oo. At syempre, ang Dabber Cubs, kalapit lamang niyo po yan sa paligid. Gusto mo mag-relax, kumain na mahusay, masarap na lutong bahay, masarap na chibug. Puntahan lang po natin, mag-aliw, mag-relax habang nakikinig sa live acoustic music at folk song. Magtungo po tayo sa iTop View Cafe. iTop View. Cafe and Restaurant. Ito yung matatagpuan? Sa Wala. Intramuros, Manila. Okay, 4th floor roof deck Intramur Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Palagay ko hindi ka nakakapunta ngayon kaya ganyan ka. Okay? So, sabi nga natin, dito po sa ating kakampi, ay nahack po yung ating kakampi online. So, ngayon po tayo ay nasa kakampi live. Pero don't you worry, unti-unti na po natin nakukuha sa isang Indiano na kumuha ng nag-hack. Sayang naman, 12,000 na yung ating followers dun di ba? Ba't nawala? Alin, meron. Okay, kuya. Yung kamo sinasabong 12,000. Ano yun? Followers natin yan, followers. O nga, hindi sabi mo na-hack, baka nawala. Hindi, nandun pa rin siya, kaya lang nag-iba ang pangalan. Marami ngayon nagkakaroon ng ganyan. Isang kakilala ko din, ang dami niya rin followers na hack. Okay? So, ayan ang mga problema ang kakaharapin ng ating mga katulad natin na pag tumataas yung ano mo, may kumukuha talaga. Kaya ingat-ingat po kayo. Pati ba yun ni-interest nila? Oo, kasi pwede lang ma-monetize kasi yun. Pag nakuha nila yun. Yun. Di ba? Hindi, kung makuha nila, hindi naman sila... Pero pangalan nila kasi yun. Kukunin nila yung pangalan nila yun. Kakampi online ay wala. Ang pangalan ay iba. Yun. Pero nabalik na. Paunti-unti pa, hindi pa ganoon, pero yun nga, kaya ingat-ingat. Pag sinabing may hinihingi sa inyong mga, kung ano-anong mga ano dyan, huwag niyong ibibigay ang mga link ninyo, Sa atin siguro, may mga napindot-pindot kasi dyan ganun yon.
Di ba? No. So, may mga iba pa bang kwento sa'yo, Katutong Paski? O yung pagbabati, kamo, yung mga grupo natin sa... O sige, batiin mo na lahat. O yung mga tropa-tropa. Sige, doon kasi sa microphone mo. O Ay, yan, pong, sige, mga tropa mo. Mga tropa natin sa Rotary Club International District 3018. Okay. Ayan po yung ating hindi makakalimutan batiin dahil matagal po yung mga pagsasama ng samahan ng Rotary. Yung Rotary President 101, yun po yung aming tropa noong 2005 pa hanggang sa kasalukuyan. At dito po sa nilipatan kong Rotary Club of Manila South. Ayan po yung ating mga sinasamang grupo ng Rotary. Binabati natin ang lahat ng may kaarawan dito at hi for all of them. Ganun din man sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA, is particular na ang ating Squadron 104. Binabati natin lahat yan. Kaya lahat ng may kaarawan itong buwan ng September ay binabati namin kayo. Ganyan po naman sa ating Elite Club Pinoy. Yung Elite Club Pinoy, kasama rin tayo dyan. Isa sa mga founder ng tropang Elite Club Pinoy. Ganyan po sa ating Philippine Eagles Club. Yung Manila South Eagles Club na isa rin tayo sa mga founder doon. Kaya binabati natin lahat ang mga tropang ito. Kung sino man ang may mga kaarawan sa kanila ay binabati natin sila itong buwan ng kasalukuyan, September. Buong buwan ng September, ang lahat ng may kaarawan ay binabati natin. Okay. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa, unti-unti na po natin nakukuha ang ating kakampi online. Antabay lamang po tayo at isang buwan daw yata yun bago. Isang buwan bago makuha. Hindi, yung pangalan. Pero ano yun, parang registered. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Pagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana'y manatili niyo pong gabayan ng aming palatuntunan sa ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating live streaming radio program sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po, Panginoon, Diyos Ama sa langit, sa inyong buhay na pinagkaloob sa amin, kaligtasan ng aming buhay sa bang maghapon at sa bang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sa magitan ng iyong anak na si Yesu Cristo, ang aming Panginoon, maraming salamat po. Lagi pong tandaan, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Sa ngalan po ng inyong naririnig na musika dito sa ating Kakampi Online, Talakayang Pinoy, ako po inyong lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam po sa inyo, and of course, Katotong Paski. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po'y manatiling nakatung kayo sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy.